Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Dare to Us. Payag ito ng isang respetado na political strategist ni Mr. Lito Banayo na dating nakasama ni Senator Lacson, dati niyang staff. Kaya nagtataka itong si Mr. Lito Banayo, bakit nagkakaganito si Lacson ngayon? Hindi naman daw siya dating ganyan. Pakinggan natin. Inamin nyo naman na nagkasama kayo ni Senator Ping Lacson at kahit pa paano natulungan nyo rin siya sa kanyang political career. Sa tingin nyo, saan nanggagaling o bakit nagkakaganito ang isang Senator Ping Lacson na alam naman natin yung advocacy niya nung nakaraan patungkol sa graft and corruption ay matindi, solid at talagang wala makaka-question. Pero bakit ngayon sa usapin ng flood control scandal ay mukhang lumambot siya? Ano tingin niyo ang dahilan, Sir Vito? Well, alam mo Marlon, bagamat na-associate nga ako kay Senador Ping Lacson, napakahirap basahin ng disposisyon at ng karakter ni Ping Lacson. Kung basta atypical na politiko yan eh. He's not the typical politician na kung patutusin mo, halos kukonti ang kaibigan, ilan ang kaibigan, at miski mismo sa amin, maraming sikreto, wika nga, na hindi siya naglalahat ng kanya saloobin basta. No? So, hindi ko maintindihan. Ako mismo, at marami sa amin, hindi lang ako, marami sa mga dating staff niya, dating mga supporters niya, ang naguguluhan ng isip at nagtatanong, lalo na sa akin pa nagtatanong, bakit daw ganyan si Ping Lacson ngayon, si Senator Ping Lacson? At ako naman, wala akong maibigay na dahilan eh. Hindi ko rin alam kung bakit. No? To be very honest with you. Isa pa. Political career. Isa pa. Sa tingin nyo, saan nanggagaling o bakit nagkakaganito ang isang Senator Ping Lacson na alam naman natin yung advocacy niya nung nakaraan patungkol sa graft and corruption ay matindi, solid at talagang wala makaka-question. Pero bakit ngayon sa usapin ng flood control scandal ay mukhang lumambot siya? Ano tingin niyo ang dahilan, Sir Vito? Well, alam mo Marlon, bagamat na-associate nga ako kay Senador Ping Lacson, napakahirap basahin ng disposisyon at ng karakter ni Ping Lacson. Kung basta atypical na politiko yan eh. He's not the typical politician na kung patutusin mo, halos kukonti ang kaibigan, ilan ang kaibigan, at miski mismo sa amin, maraming sikreto, wika nga, na hindi siya naglalahat ng kanya saloobin basta. No? So, hindi ko maintindihan. Ako mismo, at marami sa amin, hindi lang ako. Marami sa mga dating staff niya, dating mga supporters niya, ang naguguluhan ng isip at nagtatanong, lalo na sa akin pa nagtatanong, bakit daw ganyan si Ping Lacson ngayon, si Senator Ping Lacson? At ako naman, wala akong maibigay na dahilan eh. Hindi ko rin alam kung bakit. To be very honest with you. Inamin nyo naman na So, ano kayang dahilan Bigla, ako nagmula nung nag-appear si Orly Gutesa, nag-testify, di ba, surprise witness, doon na nagbago ang lahat. Nung una, ang ganda, di ba, nung pag-open ng 28th Congress, dalawang privilege speech ni Senator Lacson, ang gaganda yung mga expose niya eh. Hindi pa siya nagsimula as member ng 20th Senate o Congress, nagtrabaho ng kanyang staff. Nagpunta na sa Mindoro, sa Bulacan, kung saan-saan. Kaya nabulaga ang administrasyong Marcos.
nung nagsasalita na siya na ito, bilyones sa ganitong lugar, ganito, ganito, yung makikita mo na may ipapasabog siya. Kaya napilitan, according to Professor Winnie Bonson na narinig ko, na hindi si Pangulong Marcos ang nag-whistleblower. Napilitan na lang siya na magsalita laban sa blood control, corruption, dahil sasabog na eh. Ipapasabog na tandem ni Lacson at saka Magalong. Yung dalawa na yan. Silang nagsimula. Kaya walang nagawa ang presidente kundi, mahiya naman kayo! Oh, yun na, yung kanyang sona. So, napakaganda. Bakit biglang nagbago? Yan ang $1 million question na ako, meron akong idea. May duda ako dahilan bakit siya nagkaganyan. Hindi ko lang pwedeng ma-explain dahil wala akong masyadong concrete na dahilan. Imposible yan eh. Kaya may nabasa akong post ng isang PME graduate, general. Anong nangyari sa hinahanga namin Senator Ping Lacson? Nasaan na yung man of steel? Ganon ang description niya kay Senator man of steel na hindi natakot harapin o banggain ang kapalpakan ng Arroyo administration. Sir, nasaan ka na? Bakit nagkaganyan ka? Ang dami sa mga group chat ng mga PMAers, ng mga contemporaries ko. Nababasa ko yung mga post nila. Ang daming nasasayangan kay Senator Ping Lacson. Bakit siya nagkaganyan? Ano, sa tingin nyo? Makakabawi pa ba siya? Eh, nasa kanya yan. Legacy. Yung legacy ng ilang years niya sa politiko, masasayang lang. So, bakit nagkaganyan? Si Senator Ping Lacson lang ang makakasagot niyan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na niyang balay ni ante nga pag-atupan karon sa tagaan na mo og yero. So mo na ni ang iyang ipatindog nga bagong balay. Og mo na ni ang yero nga among gihatag nga natabang sa kang ante nga iyang makaatop karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakaatop na gyud si Auntie si ang bagong balay. Salamat sa Ginoo natabangan ko sa sen. Gitabangan ra ko sa akong uyuan kay wala man ko ibana. So gitabangan lang ka Auntie sa pag-atop. Oo. So ang pagpatindog ani Auntie sa imong balay, gitabangan ra gyapon ka. Oo, so Salamat sa akong sen nga gitabangan ko sa akong uyuan nga nakabalay gid ko. Salamat sa nagtabang sa sen. oo, so wala kay balay di Ante. Sa wala ko'y balay. Oo, so nakigpuyo lang ka Ante sa ilaha sa imong uyuan. So karon nakabalay na gyud ka Oo, tungod sa tabang. tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo kung wala pa ni tabang wa pa gid ko di pa ko makabalay. Oo, so pila ka buok imong anak Ante?
Tulo akong anak. Tulo. So ikaw ra nabuhi. So salamat kay ante.